portrait siya. So, yung gagawin mo, magro-rotate ka lang. Rotate right, rotate right, rotate right, ganyan. Ito lang yung purpose niya actually. Yun. Okay. So basically, itong tools for flipping to ng ng area mismo. Pero itong page is for flipping sa pages. So yun lang talaga yung use niya, itong page and tools. And then sa tools, kailangan malaman natin anong use nitong zip swift job. Itong zip swift job, 'di ba sabi ko kanina, yung mga file na ginagawa natin dito sa Plan Swift, nag-automatically save siya sa dito na part. Asan ba yun? Local disk C, Chevy Jobs. 'Di ba nag-automatically save siya? Tingnan niyo. Ayun, 'di ba? Ito yung file natin sa Plan Swift. Ito. Nandito yung files natin sa Plan Swift. Pero, minsan kasi nag-error yung Plan Swift. For example, na-shock ka na lang pag open mo ng Plan Swift, nag-error siya. Pero, meron tayong parang save file switch button here in PlanSwift, which is itong si zip file. Ako kasi, medyo lag na kasi yung computer ko. Kaya, yung ginagawa ko, every now and then, every time may natapos ako na task, sinis-zip ko talaga siya. So, yung zip na to, ganito yung gagawin natin. Click mo yung zip, and then, dito muna natin ilalagay sa Chevy. Pwede, wag niyo siyang ilalagay dito same sa area kung saan nagsisave. Pwede dito na lang, mismo sa task. Tapos, trial 1 zip. Para in case na nagka-error yung yung Plan Swift mo, meron ka palang nasisave na zip, which is yun lang yung gagamitin mo para ma-open mo itong file ulit. In case lang naman to, if mag-error. Pero mas better talaga na mag-zip ka talaga ng file mo every now and then. Okay? So, gets na to, itong page tool. Itong page, basically sa page talaga to, may use to siya pag even before pa mag-start na mag-area. Yung tools naman, ito is yung tools basically sa mga area stores object. Pwede din to sa actually. Pwede din to sa linear. Okay. So, balik tayo dito na part. So, yung button nito, ditong sa tools, pwede din siya, applicable din siya sa sa mga ganito, sa mga linear. So, for example, ito, i-flip natin siya vertically, flip natin siya horizontally, pwede din natin siya ganun. Ito, pwede din to. Flip horizontally, flip vertically. So, nagagamit to sa any types of objects, itong, tools button. And, naintindihan ba itong dito na part, itong sa page tsaka sa tools? Ito Opo. page lang talaga. Tools is sa mga objects. And then yung zip, naintindihan din ba? Itong zip file. Opo. Itong mga show overlays na to, if for example, yung mga overlays na ginawa natin, mag-show lang siya kusa. Pero pwede nyo naman itong gamitin tong button dito. Ito. Kaya hindi nyo na to kailangan. Ito, show notes. Kapag gusto mong ipa-show tong notes, kung gusto mo i-hide yung notes, click mo lang to. Pero pwede rin naman gamitin tong dito na button, 'di ba? Ito. Tapos ito. 'Di ba? Ayan, ayan. So, wag niyo na lang tong gamitin to dito kasi ito dito, makikita lang naman to dito na button sa gilid. So, wag na lang natin tong pansinin. Itong estimating naman dito, eto, sobrang useful to kapag nag-BBOQ ka, nag-BBOM, Bill of Materials, and then building of materials and then building of quantities. So for example, eto dito, pwede mo tong ma-edit. Usually, every company, meron silang sariling template nito.
Eto kasi new default to, so wala tong template. And I don't want to share any template from the company. That is why. So, pwede yung gawin nyo dito. Pwede yung, pwede yung i-check yung description, color, quantity, kung anong news. Kasi kung anong nakikita nyo dito, ito din yung lalabas sa reports. So basically, kung gusto mo i-arrange dito by quantity, by units, by cost, or gusto mo dito ilagay yung description, or gusto mo dito ilagay yung description, ano, you just explore. And then kung gusto mong tanggalin tong color, ganyan mo lang. Yun. Tapos price total, ganun. So, ito lang, kung anong makikita mo dito, yun din yung makikita sa Excel. And then, left click, I think left click ka lang, tapos i-check mo lang kung gusto mong nandun siya, yung price total, ganun. So, yun lang. Ito lang yung use niya. So, pwede din gawa kayo ng new folder para malinis pagdating sa Excel. So, for example, yung folder nyo is floor area. Floor area. Ayun. So, pwede nyo ilagay para sa BOQ nyo malinis. Lagay nyo dito. Ayun, under na siya sa floor area. Okay, yan yung ituturo ko later. So, gusto ko munang ituro sa'yo yung paano nag-work to dito. Like, paano mo i-work to dito. Like, paano natin i-organize to dito na part. Later, ituturo ko paano siya na-export sa Excel. So, ayan. So, ganyan lang siya. Pwede kayong mag-add ng new floor area or new item. Or like, eto, hindi na namin to ginagamit. Kasi usually, kung anong makikita natin dito sa take-off summary, dapat yun din yung lalabas dito sa estimating. Ayun. So, dito naman, yung kanina, yung sinabi mo na, paano po na-extract yung data niyan to Excel? Punta ka lang dito sa reports. Ayun. So, dito sa reports, makikita natin, 'di ba? Kung ano yung nilagay mo doon din, kung anong nilagay natin doon sa template, sa estimating, dito din yung lalabas. Ayan, 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 ayan. Ito, quotes. Dito usually na-use yung, naglo-loading lang. Oh my gosh. Wait. I guess. Let's see. Okay, naglo-loading lang pala siya. Let's see. And then, let's see. Ayun. So, nakikita ba sa screen yung Excel file? Okay. So, kita mo, kung anong makikita dito, yun din yung lalabas sa Excel, dito sa export to Excel. So, kung ano nakikita mo dito, ito yung lalabas dito sa Excel. Pero usually talaga, every company, meron silang sariling template. Pero before sa company ko, marami talaga kaming template ginagamit para malinis siya. Ito for ano lang to for a purpose lang na maintindihan nyo. So, ito, ganito. So, ganito lang siya mag-export ng Excel. Ito dito, export nyo lang to. Ganyan lang. And then, lists. Etong list is for example, sa company nyo, meron kayong bagong ipa-plug in. Ito kasi walang plug-in dito. Wala tayong list dito kasi again, this is just a trial task pero usually marami to dito list. Every time may new ipa-plug in kayo sa PlanSwift, dapat talaga i-work out nyo tong list na part. So hindi ko to matuturo kasi wala akong plug-in na maituturo. Pero sa company nyo, baka need nyo ng siguro if need nyo ng private consultation, just email me na lang. Siguro after the end of the tutorial, I will give my Gmail account para in case na may itatanong kayo. Templates, eto din. Super important ng templates. Kasi kung anong nakikita nyo dito na part, dito na area, dapat kung generate. So, kung ano yung ilalagay nyo dito sa template file, dapat dito lalabas yun.
floor areas, finish off, reconstruction, frame, slab, external coverings. Ito again, case-to-case basis. So sa company, meron ata sa mga companies binibigay ng mga templates. So dito nyo yan ilalagay. Itong settings, kanina, di ba naturo ko na tong dito na part. Itong sa data storage location. Before ka magagawa ng mga project, dito talaga yung pinakauna, yung settings. And then general, ito if, for example, sa units mo, what if gusto mo pala, hindi mo pala gusto yung meter, gusto mo dito mo yun i-adjust. And then yung measurement type, if naka-English siya, ganun. And then dito sa company, hindi na to nilalagay. Eto, tama pala. If, di ba nanghihingi ka kanina ng hotkeys? Dito pala, malalaman mo dito yung hotkeys. Eto, kita mo to. Click mo lang yung setting, then keyboard hotkeys. Or pwede ka din mag-assign. Like for example, yung, ano mo, yung scroll up mo, hindi pala ganun. Gusto mo pala dito na part sa keyboard. So, pwede mo dito i-adjust. So, hindi na lang siguro ako magbibigay ng hotkeys. Hindi pala. Dapat ako magbigay ng hotkeys kasi kulang to eh. Pero, pwede na rin to. Ito, tong keyboard hotkeys. Interface, ito dito, hindi ko na to move. Natatakot ako mag-move dito. Ito, zoom and span. Ito, pan speed. Depende to sa'yo, ha? So, if new ka pa lang sa new ka pa lang sa plan Swift, pwedeng mo to i-adjust. Like, for example, yung pan speed mo, gusto mo ipaslow, or yung zoom speed mo, ipaslow. Ito, transparency. So, basically, sa mouse to na part. Itong annotation, leave as it is lang to. Graphics, take off tools. Ito, ito, ginagamit ko to, always. For example, gusto kong mag-adjust ng point. So, pwede ko tong i-adjust. Ayan. Or yung node, ito. For example, bigyan kita ng example. So, ganito, sa settings. For example, gusto ko yung node is super laki. Ayan, ganyan lang natin. Tingnan nyo. Yung node, sobrang laki na ng node. So, dun mo siya i-adjust. So, balik ko na lang siya sa dati. Ayan. Para, ayun, lumiit siya masyado. So, dyan mo siya i-adjust. So, dyan mo i-adjust yung mga yung mga nodes, yung mga point. And then, next one is snapping, notifications. Ito, wala na to eh. Yun lang. Yun lang yung importante talaga sa settings. Reports dito. Yung mga floor area, yung mga BOQ. Ito may template din dapat ang company nyo nito. Pero nagbibigay naman ng default yung yung plan Swift kagaya nito. Ayun. Export mo lang yung Excel tapos lalabas na nito. Or pwede mo din i-print para PDF file yung ibibigay. Help, plugins. Eto dito, plugins. For example, meron siyang ilalagay na Earthwork Pro, James Hardy Pro, Commercial Roofing. So sa company, sa iba't ibang company, meron silang different plugins eh. So yun lang. Eto dito, pwede nyo itong gamitin dito sa gilid. Ito, alfresco. So for example, kung floor areas nyo, gusto mo malaman yung alfresco, dito na area is alfresco pala. So, bigyan kita ng example. Ito. So, yung garage. Asan bang garage nito? Walang garage. O kasi floor plan for FFP. So, for example, excuse me. For example, first floor area. Ayun. Ayun, gawa ka lang dito. Ayan. Ayun. So, ito lang yung gamit dito. Then, usually, ang company to merong merong template din dito. So, yun lang.